dyan. So makikita nyo yung linagyan ko pa rin siya ng highlight yung green, which means pag naka-green po siya, meaning 2025 yung implementation. Tsaka yung blue, linagay ko na din because kailangan natin ilagay yan dahil pag hindi po natin linagay yan, it will be good for implementation sa 2027. So you have to orient them on what we will look for 2026 dahil ngayong 2025 nila ini-implement yan because ang assessment natin is the prior year. At linagay ko pa rin yung mga dinilit because tatanungin tayo, Sir Louie, naalala ko yung ganito, ganyan, anong nangyari sa aming dalawa? Ay, anong nangyari sa toolkit na dati ako po yung nagsulong ng ganyan, bakit nawala? So, i-explain natin. Okay, so simula na tayo, everyone. Hey, hey, are you okay, guys? Hey, hey, are you okay? Walang nagta-thumbs up? Thumbs up naman tayo dyan. Mhm. Wala? Okay. Baka siguro magpaano na ako nito, magpa three picks one movie na naman ako nito, guys. Ano na naman tayo, icebreaker. Okay, so madami na. Ayaw na nila mag-icebreaker. Sige, so thumbs up. Okay, so simula tayo. Okay, the first column. Ang first column ng ating toolkit, makikita nyo yung indicator. So what does that mean? Ang sinasabi lang naman dito ay sa indicator na ito, ang kailangan mo i-prove ay merong LDRIMC sila. Okay. So, Sir Louie, anong LDRIMC ito? Kailangan nila isagawa ng LDRIMC ito dahil nasa batas natin ito. Ang Section 11 of RA 10121. Kumbaga, sinasabi dito na lahat ng mga LDRIMC from province down to the municipal level ay merong ganitong composition. So may nabago ba dito? Dapat wala because a Republic Act can only be amended by a Republic Act. Okay? Or any update for the Republic Act. Okay, so tignan natin. Nandyan pa rin yung composition na 16 mandatory. Okay, so makikita nyo yan. Okay, 16 mandatory. Tapos, 4 accredited CSOs members, 1 private sector representative. Okay. Katanungan. Laging tinatanong sa atin dito, yan. Okay. Sir Louie, sa aming munisipyo po, hindi naman namin kaya yung one academe na sinasabi sa batas na academe, isang faith-based, isang NGOs, isang professional organization, foundation, kasi sabi sa batas, 4 representatives. Okay. So, meron tayong memorandum circular dyan. Number 7, sinasabi that if the LDRIMC cannot satisfy the representation of the private sector or any ng 4 na kategory ng CSOs dahil sa unavailability. Kasi lalo na yung mga 4 to 6 class, medyo mahirap tayo maghanap ng mga hindi kompleto yung 4. You may allow other applicants. Okay? Sa any categories. Makikita natin yan sa subsection 5.3.1. Okay, so you can occupy the seats in the council. Okay, so pwede tayong meaning, pwedeng kung dalawang academe, pwede. Kung 4 na academe, pwede. Dalawang faith-based, pwede. Okay? So are there any changes? Ginagawa pa rin natin ito. So it will be implemented in 2025. Okay. For the means of verification, the second column. Okay. Second column, ano naman ang meaning ng second column? Okay. Ang sinasabi dito is ano ang dapat nating hanapin. Okay, so that we can verify, okay, kung totoong meron silang LDRIMC. Sir Louie,
Pwede po ba ang sangguniang ordinance? Yes. Pwede bang executive order? Yes. Pwedeng resolution? Yes. Okay. Sir Louie, bakit executive order ang iba? Pwede naman. Kasi ang problema lang sa executive order, you have to check kung yung LCE, kasi ang executive order, ang nagsasign dyan ay ang LCE, which is the local chief executive. If hindi na siya naupo, hindi na siya ang existing na LCE, hindi po natin tatanggapin. Okay? So you have to check. So when you go to the LGU or may LGU kayong chine-check, you have to know who is the existing mayor or governor dahil etong means of verification is very crucial. Okay? Sir Louis, sangguniang ordinance ang ginamit. Pwede naman. Ang kagandahan kasi sa sangguniang ordinance, it encompasses the years. Kahit hindi na yung mayor nakaupo, the ordinance will still be implemented. However, you have to check kasi pag ordinance, ang problema, lalo na yung mga ordinance na naglagay ng pangalan. Okay. Si ordinance kasi na naglagay ng pangalan, most probably hindi na sila updated. Lalo na kung titignan nyo yung date. Medyo matagal-tagal na siya. So you have to check for the names. Okay? Ngayon, si composition ng LDMC, again, dapat kabisado mo si 16 mandatory members. Okay. Sir Louis, how can we prove the four accredited CSOs? Okay. Hindi pwedeng nandun lang sa resolution or executive order. You have to see the certification or proof of legal personality through the accreditation. The accreditation, meaning ito ay galing sa LGU. Okay. Si SEC registration, pwedeng gamitin mo yan dyan sa private sector. Kasi walang accreditation na process kung titignan mo, ang ina-accredit lang dyan ay CSOs. Si private sector, hindi mo makikita na kadalasan, kasi may gumagawa naman na LGU na ina-accredit nila. Pero kadalasan, ang process kasi ng LGU is for the CSOs. Kaya kung minsan, pwede mong tanggapin si SEC registration, okay, or any proof of legal personality for the private sector. Okay, but for the CSOs, you have to look for the accreditation. Okay, may nagchat-chat ba? Okay. Okay. So walang okay, nasagot ko na yung sinasabi ni Sir Mario. Okay. Meron tayong note dito. Okay. Sinasabi dito that the agriculturist position is mandatory. May chat. Wala naman nag-chat. Okay. Mandatory on the provincial level but optional in the municipal level. Okay. So it's okay. Sir Louis, sabi dito sa 16 mandatory nandun yung agriculturist but when I check the municipal level, wala naman sila. It's okay. Kahit wala sila. Hinaano natin yan. In-honor natin yan. Ano pa? Okay. So ito pa. Um, ito yung mga notes natin sa very important sa means of verifications natin. Okay. Sir Louis, their resolution, sinasabi lang, their EO, sinasabi lang na Menro. Okay. God, hindi pwedeng yun lang ang nakalagay. So you have to, mas maganda kasi yung may ano siya, kung sino talaga nakalagay. Kasi ang problema kasi niyan, meaning, hindi updated yan. Kasi ang ginagawa niya, nakalagay lang yung opisina, tapos yun ang pinapasa na nila. Ngayon, hindi natin alam na kung may nagre-represent pa on that office. So they need to put the names. Okay, so pag nag-check tayo, dapat may names. Same din sa CSOs and sa PS. Okay, kasi dinalagay lang doon, private sector.
Okay, so they need to specify sino itong private sector. Okay, so sa mga kasama ko na nag-field, kasama kong mga national experts, national validators na pumunta, um, kailangan nila na kailangan nilang makita doon. Wag lang nakalagay CSO, private sector. Meron talagang name kasi itutugma mo yung proof of legal personality niyang certificate kasi may naka-attach yun. Tapos when you look at the syempre may nakalagay doon private sector. So kahit sinong i-attach, yun na yung member. So you need to look in the resolution itself or the EO or the ordinance kung sino na CSOs or sinong private sector. Kasi naglalagay lang sila doon na 4 CSOs, 1 private sector. Tapos kung sino naka-attach, not knowing na hindi naman pala nagre-represent. Okay. So another na laging tinatanong sa atin. Um, Sir Louie, pwede ba Sir Louie na para makomplete yung 16, iisang tao lang, halimbawa, laging ginagamit nila si social, si municipal social, si MS or si PS, siya din ang ginagawang God. Okay. Pwede ba? Pwede. As long as may attachment siya that naka-designate siyang personnel as the God vocal. Okay. Sir Louis, God vocal lang ang meron natin. You have to look also for the office. Hindi pwedeng God vocal. Dapat nagkapag-establish din sila ng God office. Okay. Si God office ay usually under the mayor. Okay? So, yung binibigay na mga item, it is a God-given items. Okay. So anyway, this is si Republic Act 9710 natin kasi yan. Si creation or strengthening ng God. So we have to look for that because we have integrated this one. So para naka-mainstream ang gender and development even on DRRM. So we have to look for this one. Okay. So ano pa ang laging tinatanong sa atin dito sa means of verification? Okay. Wala na. Ano pa? Sir Louie, paano yung etong mandatory sa province pero hindi naman mandatory sa municipal? Can we count it as nag-exceed? Pwede, pwede. So remember guys, everyone, sir, ma'am, the score of 2 was originally conceptualized dahil sinasabi na pag nagkang-score ka ng 2, meaning you are compliant. Okay. So Sir Louie, ba't naman ang Gawad Kalasag Eldream CO ay may 3? Because it is to encourage the LGUs na mag-exceed sila sa compliance ng ating batas. Kaya meron tayong score na 3 dahil we put premium on those efforts. So for example, meron siyang hindi naman si municipal level, hindi naman siya required magkaroon ng vet or ng agree. Naglagay siya. Pwede na yun ma-count. Okay. Sa pag-exceed. Okay. Another, Sir Louie, may apat lang naman ang required na CSOs. Ang CSOs niya ay 5. Isa lang ang in-exceed niya. Do we count it as nag-exceed sa requirement? Yes. Pwede po. Okay, nagsabi si Ma'am Mai na ang pagkaalam ko ay God desk or God corner lang ang meron. Okay. Pag walang God, pag walang God, atheist pa. Hindi naman po. Joke lang yun hindi naman po. Pag walang God po kasi sa opisina, pag naglagay po kasi sila Ma'am Mai ng God desk or God corner, okay lang po yan. But they cannot do the God desk or God
corner without the documentation. So they have to be designated. They have to be designated, ma'am. So for example, nagsagawa sila niyan, dapat nanggagaling kay mayor yung ano niya, yung initiative, okay, sa paggawa ng God desk because sinabi ni mayor, binigyan siya ng designation. So to represent the God. So hindi pwedeng kumbaga photos lang na meron silang God desk. Okay. So I hope na-answer kita, Mamay, for this one, si God natin. Okay, moving on. Sa next column natin, it is the ratings. Okay. So how do we score this one? Okay. Simula tayo dito sa compliant. Okay. Di ba sabi ko sa inyo, the score of 2, meaning compliant sila. So our basis is the RA 10121. Okay. Hindi pwedeng magkulang yung CSOs. Laging tanong, Sir, si 16 niya okay naman. Nagkulang lang siya sa CSOs. Um, Ma'am Eileen, ano naman siya, Ma'am Eileen, pwede naman po siya. Kasi as long as may documentation. So, pwede siyang hindi yung office talaga mismo. Kumbaga, yung sinabi ko kanina na pwedeng may God office, but ang pinaka-importante diyan is dahil nga lagi siyang nade-designate lang na item. Kasi ina-allow naman ng memorandum circular na mag-designate lang. Hindi naman natin linilimit na dapat talaga God item siya. As long as there is a documentation, a formal designation, it's either from the LCE or even from the HR that is uh, kailangan ni ano, kumbaga na sinasabi na meron kayong God, it is okay po. Okay. Sige po. So balik po ako dito. Um, 2. Okay. So, Sir Louie, 4 na CSOs ay 5 CSOs tapos walang private sector. 2 pa rin siya? Hindi. Kukulang siya. Okay, so you need to complete talaga. So kumbaga, very specific tayo dito na at least. Okay, at least 4 and 1 private sector. Pag nagkulang, automatic 1. Okay. Ngayon, pag wala kayong makitang documentation, okay, wala tayong talaga, they did not establish, zero siya. Pero pag nakakuha kayo ng documentation pero kulang, 1 po ang i-score natin dyan. Ngayon, Sir Louie, what is the difference? Paano tayo makapag-score ng 3? Okay. Yun kailangan yung mag-exceed. So kumbaga, madali ito. Madali itong um, pag na-orient mo ang LGU, kasi napakadali gumawa ng executive order, unlike pag resolution, you need the sanggunian for that, even the ordinance. So, dapat ma-orient na natin yung LGU na strict tayo dito. So, wala naman masyadong LGU yung mga mangilan-nilan lang, lalo na yung maliliit na LGUs na nagkukulang. So, pwede naman ng designation. Okay. So, wala tayong problema dito wala tayong binago. Walang binago tayo dito. Okay, the last column. Ano ang nasa last column? Ito kasi um uh, you need to teka lang, may nag-message. Tingnan natin. What is the message all about? Okay, so assessment year. Okay, so Sir Louie, um, um, Sir Louie, paano kung ang pinasa sa akin na resolution ay 2025? Automatic, hindi natin pwedeng i-honor yun. You need to look for the
document na pasok sa assessment year. Sir Louie, yung executive order, um, hindi na, kumbaga, hindi siya for 2024. As long as, as long as the mayor is still there, it will be honored because ini-implement pa rin nila yun. Not unless that pag tinignan mo yung transmittal, there are there are traces na nag-update na pala sila. Okay, so you need to look for that. So, ang kailangan mo lang dyan proof is still in effect. Okay, still in effect. Kaya very important si validation kasi kung minsan, pag tinitingnan mo yung document, um, kailangan mo yung composition, they are still there. Okay? Okay, so balik na ako dito sa last column. Okay. Um, may nag-chat sa akin, si Ma'am, the beautiful Ma'am Len Bartolome. Okay. Ang sabi niya dito, um, vet. Okay. Kailangan po ba ng vet? Okay, balik natin dito. Okay. Ngayon, si vet kasi ma'am, nandiyan naman talaga siya sa RA 10121. But if you look at the local government code, which is section 489 ng local government code, ang appointment ng vet is mandatory only for the provincial and city government. Okay? And then first class municipalities. So, mm, um, ano kasi ma'am, um, meron talaga siyang kumbaga appointment talaga ng veterinary officer siya for this one sa province and cities and first class municipalities. Pero pag ano kasi ma'am, pag na-designate yan, as long as ano siya, kumbaga pasok sa qualification ng vet, okay lang po yan because pwedeng actually ang the designation niya pwede siya ma-honor lalo na kung veterinarian siya. But kung problema niyan ma'am kung doctor ng pangtao dinesignate din sa veterinarian, hindi po natin ano po yan. Okay, Ma'am Len. Mahirap po. Mahirap po. Yan. Ang tatay ko po ay veterinarian. So, nung high school ako, pag nag-absent ka kasi, kailangan mo humanap ng doctor certificate. So, nakita nila sa notebook ko, nakalagay dun sa notebook ko, ang tatay ko ay Dr. Lauraya. So, sabi nila kung pwede daw sila humingi ng certificate kasi nag-absent sila. So, pumunta sa bahay. Ang gulat yung tatay ko kasi sinabi ang tatay, vet ako. Okay, so anyway, segue lang po yun. Okay. Hey, hey, are you okay, guys? Everyone. Okay, so balik na tayo dito. Guys, eto, napakadali. I-orient na natin. Okay. Uh, i-orient na natin ito na ating mga LGUs na maglagay na sila ng ordinance number kung ordinance mang ginamit, sanggunian or reso or executive order. Ilagay na natin, tsaka checka na nila yung kung less than sila. Kasi may self-assessment naman eh. Kumbaga, check na din nila kung they are more than para kumbaga mabilisan ang paghahanap natin. Okay. So kailangan din naman nila maging honest. Okay. Because honesty is the best policy. Okay. So sabi ni Sir Jeric M. Silva. Okay. EO attached 2025. Since my change of admin, LCE, paano nangyaring nag-change admin? Na ano ba, napalitan si Mayor or kumbaga merong na-disqualify or kung ano man. Okay lang po 'yan, Sir Jeric, na 2025. Si Mayor natalo, 'di ba mag-e-election pa lang this 2025. Wag po kayo mag-alala, Sir Jeric. You just need to check the 2024 EO
pasok yun kahit palit ngayong 2025 wala na. We just need to check the last year. Okay? Yung ano yung pagpalit po kasi ngayon, i-check natin yan next year. Okay. Sige po. Okay. Richard, hanggang anong oras ba ako? Bibilisan ko na. Hanggang anong oras ba ako, Chard? Ma'am Secretariat, anong oras ba ako? 10 a.m. Ito, mabilis lang to, Sir Richard. Very fast. Okay. 1.2, everybody. May nag-attach, Sir Jerry. Um, you have to check the previous attachment po. Kasi yun ang check natin, yung pasok sa assessment year. The 2025, it's okay. You can just use it for the next assessment. 1.2. Okay. Um, ang hinahanap lang naman natin dito ay sinasabi ng batas, magkaroon ng every quarter. So every quarter in 1 year ay 4 quarters. So dapat meron silang at least 4 quarters. Pero pag nakakita po kayo na nag-submit na fifth quarter meeting, abay, ibagsak nyo na yan. Wala pong fifth quarter meeting. Okay, so up to fourth quarter. Pag sumobra po dyan, it can be an emergency meeting or special meetings. Okay, so paano natin to ma-verify? Medyo bibilisan ko na. Okay. May ano naman, medyo pwede ako mag-exceed ng 10 o'clock because we started past 9. Okay, past 9 naman ako, Sir Richard. So, eto na. Okay. Attendance of the members of the LDRMC meetings. Okay, mamaya papakita ko bakit significant yung attendance na sinasabi ko. Dahil um, meron siyang implications dun sa legend natin. Okay, photo documentation, very important. Sir Louis, meeting namin ay Zoom. How can we assess this one? The electronic attendance is accepted. Okay. Sir Louis, sabi mo walang fifth quarter meeting. Wala po talaga. So ano ang ika-count namin pag nag-exceed sa 4 quarters? Ang ika-count nyo dyan ay special or emergency meeting. But the PIDRA ay hindi natin ika-count. Okay. Okay. Mamay, sabi ni Mamay, what if MPOC, MDAC, MDRIMO, based sa attendance, hindi quorum ang mga attendance ng for entrancy? Paano na yan? Mamaya, Mamay. Ba't sabihin ko na sa'yo, Mamay, eto pa, nagmamadali pala tayo. Eto actually, hindi lang, nakalimutan lang natin itong 3. Talaga, blue yan, and 2, actually. Kasi, kailangan mo talaga ng quorum dyan. Kailangan mo siya ng quorum. So, pag joint meeting, Ma'am Mai, kailangan na ay na-accept naman natin yan, Ma'am Mai, as long as there are dream-related agenda. However, dapat most of the dream council meetings ay present. Meaning you cannot have a quorum for that one. Meaning parang ano lang siya, hindi na siya for info lang siya na dream-related na agenda. Okay, so you have to have a quorum for this one. Okay, so ano pa? Dream-related full council meeting facilitated by the LDRIMO? Yes. Okay. So how do we check this one? Sir Louis, what if isa lang ang surplus nilang meeting? So meaning, hindi every quarter may sobra na meeting. Ano ang score natin dyan? Okay. Pwede tayong magka-score na 3. Okay, hindi na yung dati na ano natin, common connotation natin dito ay dapat mag-exceed every quarter. Hindi naman. Okay, all you need to have is 4 regular meetings and you already have a score of 2. If if nagsobra tayo, meron tayong 3. Okay, pag nagkulang sa 4, 1 na po 'yan. Okay? Minsan lang magcam zero dito because kahit isang meeting lang mag-aano ka na eh. Makakapag one ka na dyan. Okay.
So as you can see, sinabay ko pa rin yung red. Okay. Hindi yan dapat kasama dyan. Okay. So more than one regular council meeting every quarter. Okay. Para wag nating makalimutan. Okay. One regular council meeting lang every quarter is okay. Okay. So, very important everybody that pag may na-produce na resolutions, isabay pa rin natin. Okay? The minutes of the meeting and the attendance. Very important. Okay, you need to have the attendance. Okay? Para makita natin. Kasi ang problema kasi kung minsan di natin nakikita sa attendance, iilan lang sila. So you have to have the attendance for this one. Okay. No questions? Sab Mamay, did I answer your question? Okay na po, Mamay. Okay. Everybody, ano to? Requesting for presentation. Okay, sige po. Okay. So, si 1.3 naman. Okay. So, anong hinihingi kay 1.3? Ang sinasabi lang naman dito, dahil nasa memorandum natin, di ba? Alala mo yung Dream Sea linkages. Okay. So, two barangays, si municipal level ang magmamanage. Two municipality, si province. Two provinces, si region. Because you have to have a Dream Sea. Okay. So, you have to organize all of your lower Dream Seas. Okay. So si province, it is the cities and the municipal Dream Seas. Dapat meron ka. So this 1.3 yan lang po ang hinihingi sa atin. For the city municipality, it is the barangay. Okay. Sir Louis, anong means of verification natin nito? Okay. Kung nagsagawan sila ng ordinance, it's okay. Kung nagsagawa sila ng resolution, it's okay. Even the executive order, it is okay. Okay, mas bonus kung meron summary list of LGUs with organized dream Cs. So, i-orient nyo na merong front page. May summary sila ng lahat ng LGUs nila. Okay? And itong summary, signed. Okay? So, para mas mabilis na sa pag-assess ninyo. Okay? But take note, you still have to count the resolutions or ordinances. Okay. Ngayon, very important again, linagay ko ito dito because we need to have an updated or effective during the review period. Okay. Ay, sige po. Ngayon, si city, municipality naman, anong hinahanap natin dito? Um, Kailangan natin na um, kailangan natin dito ng sangguniang ordinance or pag barangay kasi pwede din po na executive order na nakapag-establish sila ng BDMCs. Okay. And again, summary list of LGUs. Okay. Yan. Okay. So how do we score this one? Okay. Sir Louis, pag nakulangan ng isa, automatic po, it will be 99. Okay, 99%. Nakakapag-3 lang tayo dito if we will hit 100%. Okay? Ano pa? Actually, tumaas ito, nung last year pa, tumaas itong rating na ito. Naging 50 to 74% yung one. Okay. Pag less than, ito, everyone, um, i-orient ninyo na makulangan lang kayo sa 50, magiging zero na kayo dito. Because we are encouraging talaga na tumaas yung dream seas nila kasi napaka-importante yung dream sea linkages natin sa ground. So that is why makulangan lang sila ng isa ay ng 50 sa 50%, mag 49%, magiging zero na sila dito. Sayang naman. Okay? Because this one is nasa 25, 35%. So malaki siyang percent. Okay. Yan. Ito hindi pala to indicator. Rating ito, sorry. Na copy lang. For city municipality, ganun din. Okay? So, 50 to 74%, 1, 75 to 99, 2, and 3 sa 100% siya. Okay. Yes, apo. Ganito.
Dito balik tayo sa means of verification kasi may concern dito. Okay. For example, lalo na yung may mga or, all you need to have, okay, everyone, all you need to have sa toolkit natin. For example, eto, balik tayo dito. Anong maganda dito? Yan. Okay. Hindi mo naman kailangan yung means of verification. Hindi mo kailangan siyang ilagay lahat. Kasi nagkakagulo yung LGU. Means of verification. Lahat po ba yan? Lahat po yan na dapat? Kasi pag wala na po ba yan, this is pertaining to sa message ni Ma'am Ai. Tama naman si Ma'am Ai. Means of verification. Sabi ng LGU, Sir Louie, lahat po ba ito? So pag nagkulang kami dito, bababa na yung score namin to the validators and to the mag-orient. All you need to do, that is why I am showing you the indicator. The indicator says that you have to have 4 council meetings. Kailangan mo lang siya ma-justify sa means of verification. If they have minutes of the meetings or attendance of members to the LDMC meetings, nagsusuffice na siya with photo documentation, pwede na yan. You don't need to ask for the resolutions or halimbawa, inanapan pa nyo ng wala naman siya na online meeting, naghanap ka electronic attendance. Hindi po lahat. Nasa discretion ng validator na na-fulfill niya yung hinihingi na indicator. So you need to also orient the LGUs na kailangan mo lang ma-suffice yung hiningi sa yung indicator. Kasi dyan sila nagtatagal. Nagkakamali sila. Okay? So I hope I've answered your question, ma'am. Okay, so dito na ako. Okay. Remarks for MOBs. Okay. Sila ang maglalagay nito. Sabihin na natin, kindly put the percentage kung ilang cities and dream cities or percentage na present MOBs, as well as for the city and municipality. It will save us a lot of time. Okay? So ilalagay natin ito on the last column. Okay. 1.4. Okay. Si 1.4, everyone, anong hiningi natin dito? Okay. Si 1.4 kasi, ang hinihingi dito ay that you are doing the secretariat and executive arm of the LDRIMC. Okay. So, um, mali ito. Dito tayo dyan. Okay, indicator. 1.4. Dapat meron kang availability of database of all the proceedings of the LDRIMC meetings. So dapat dito mo na hinihingi yung mga resolutions, protocols, guideline systems. Okay, so makikita mo na dito mo dapat siya complete kasi keyword ng indicator mo dito, all proceedings. So in the last 3 years, Sir Louie, anong hihingiin? Yan na records of all proceedings. Okay, so for example, 2024, 2023, 2022. Okay. So dapat meron siya ng lahat ng quarters dyan. Okay, as well as, lalo na pag sa minutes na basa mo na may naaprobahan na resolution, ay abay nandyan dapat siya. Si policies. Okay? May naaprobahan na plan, may naaprobang protocol, dapat nandyan din siya. Okay? As well as the photo documentation. Okay. How do you rate this one? Okay. Ito, wala siyang nabago. Same pa rin. Okay? So, wala siyang highlight na kung i-ano natin, i-implement sa future or i-implement natin this year. Okay. Ang kailangan mo lang dito, provide secretariat support to the LDRIMC. Okay? Si Yes po. Okay. So, eto po. Um, kailangan mo lang
complete documentation in the last 3 years. Okay? Minutes of the meeting. Okay? Anong pinagkaiba nito? Okay? If you have the complete, lalo na pag binasa mo yung minutes, nandun din yung mga adopted policies, guidelines, protocol, systems, plans. Available siya dun sa records niya or database. Yan ang pagkakaiba niya kay 2. So magkakaroon siya ng score ng 3. Sir Louie, nakulangan ng isang meeting sa isang quarter lang. Ano mangyayari? Ay, magkakaroon na po siya ng score ng 1 because it means na hindi na siya complete. Okay? Hindi na complete yung documentation niya. Pag wala talaga, it is 0. Okay? Sensya na kayo ha, medyo binibilisan ko na because medyo kulang yung oras natin. Okay? Anyway, nag-start naman tayo ng, anong oras tayo nag-start? 9:10, 9:15? Ma'am Secretariat, anong oras pa tayo nag-start? 9:15? Okay, anyway, for 1.4, um, they need to fill up the toolkit. It's either yes or no. And then, i-check na lang nila nito yung mga minutes of the meeting, council meetings, attendance sheets, photo documentations. Okay. Okay. So 1.5. Okay. Anong hiningi sa atin sa 1.5? Sir Louie, lagi ako nagkakamali dyan dahil I thought the creation of the LDRIM office, ang naipapasa po namin ay the creation of LDRIM items. Okay, so everybody, you have to check that they have established the office. Dahil may mga LGUs, mababasa mo, establishment of the LDRIM officers. Okay, you have to have the office. Lalo na, it is mentioned sa Section 12 ng RA 101/21. Okay. So dapat meron siyang um, pwedeng ano siya, pwedeng mm, kung ano man ang ginamit nila sa pag-establish, papakita ko kung anong pwede nila. Okay. Ayan. Means of verifications. Ito pala, wag nating kalimutan. Sir Louie, um, iba po yung ano pangalan ng LDRIM-O nila. Ah, bakit po, halimbawa, hindi siya LDRIM Office of ganito ganyan. Like for example, APSIMO. Ano po ang i-grade namin? Do we disqualify? No, because meron tayong provision. Okay. Example, um, may something going on kayo ni Dream Officer, Special Dream Officer siya. Di po, joke. For example, nauna, nauna po gumawa ng opisina sa RA 101/21. Kaya siya nagkaroon ng pangalan na ganun. Okay, so that is why meron tinatawag tayo ng mga special dream offices. Okay, dahil wala pa yung RA 101/21, nakapag-establish na siya na ng opisina. Okay. So that is why meron siyang special provision sa pangalan. So hindi na kailangan na Local Disaster Risk Reduction Management Office of ganito ganyan. But kung mababasa nyo dun sa resolution nila, nakapag-establish sila after na ng RA 101/21 tapos iba yung pangalan, ay you need to ano po, flag that one. Lalo na po kung ang opisina nila does not follow the JMC on the establishment of the LDRIM-O ng personnel and organization. Okay, so how do we check this one? It is by Sangguniang Ordinance, pwede po. It is by resolution or executive order creating the LDRIM-O. Ngayon, kailangan nyo basahin the Sangguniang Ordinance, resolution, or executive order dahil dapat po nakalagay doon na this is to establish ganitong opisina, yan, itong mga plantilla positions. And the office shall source the budget through ganito, ganyan. Otherwise,
Kung wala pong budget appropriation 'yan, malamang sa malamang ay hindi po magagawa yung opisina na 'yan because wala nga source of fund. So you have to check. Nandiyan po 'yan lagi sa resolution na 'yan, okey? Nandiyan po siya. Kasi ang pattern niyan 'pag wala 'yan, budget appropriation, makikita mo ang mga tao niyan, mga plantilla niya nasa kabila. Makikita mo designated, okey? Dahil nga yung operating nga nila just to have the document without the budgetary source ay malabo. So that is why nagkalabo-labo din yung paglagay ng tao, okey. Pero Sir Louie, paano kung designated? Puwede naman po, pero makikita mo may difference sa score, okey? So ano pa, ah, ang mga means of verification natin dito ay kung special provision, 'yan. And then si physical structure and facilities for LDRIM office, okey, a separate office space or house a separate building, okey. And then payment receipt of insurance of building, okey. Mahirap ba ang insurance of building sa inyong LGU? Madali lang naman, lalo na 'pag may budget. Ang mahirap po ay assurance. Ito po, sige next, okey. So makikita niyo po na, ang kailangan mo lang diyan ay para maka-score ng 2 ay the Sangguniang Ordinance, Resolution, or Executive Order creating the LDRIM office. Again, be careful kasi creation of LDRIM officer yung nakalagay or creation of the LDRIMC yung pinapasa. So they need to, correct this one. Dapat di sila malito, okey? Tapos everybody, meron po dapat na, kumbaga it is ang plantilla position nila hindi basta-basta lamang na kung ano nakalagay. It is dapat in accordance with, JMC 2014-1, okey? Hindi na hinihingi yung insurance for 2, hinihingi po 'yan na insurance sa 3, okey. Ngayon makikita mo i-next na natin yung dati, tingnan mo, hmm, Ma'am Mai, ang tanong mo ay MG mo under public safety. May nakalagay kasi sa provision nila na the dream office should be directly under the LCE. Ano po, nandun po exact words sa creation sa RA 101 as well as dun sa, BMC, okey? Meron pa kumbaga it is not my opinion Ma'am Mai, but, sususugan lang natin yung sinasabi sa batas that the dream officer should be directly under the mayor or the governor, LCA, okey po. So, makikita niyo dito na ang pinagkaiba lang nito ay una, um, yung si A, okey pareho lang naman sila. But, si Eldrim office should be covered with insurance for the first to third class municipalities na and separate office space naman for the fourth to sixth class. Okey, okey. Ngayon, ang ano naman dito, ang agreement naman dito, yung laging tanong is, Sir Louie, um, may mga may mga highly urbanized cities kasi makikita mo na napaka napakalaki ng building nila and each floor naka-designate naka-designate sa isang department. Eh, alangan naman Sir Louie maggawa pa sila ng isang building nila, okey. Okey lang yun as long as that you can see that that whole space is designated for the, LDRIM office and it is functional complete. Hindi yung madaming kasi makikita mo naman 'di ba na yung office na ang daming cashier, hindi makapag-function yung LDRIMC, hindi malaki yung space. You can even count that one as 3, okey? And then, bilisan ko na kasi medyo nawawalan na ako ng oras. Um, 1, presence si 1 kasi, kung ang present lang niya kasi si
documentation ng sangguniang ordinance, resolution, or executive order. Tapos office facilities lang for at least office kumbaga very minimal na na ano niya, facility niya. So, um, tayo diyan magkakawan. 'Pag no documentation talaga, zero. Okay. Pasensya na medyo madami kasi itong ano talaga, madami itong kumbaga, mga kailangan i-discuss. Sa MOBs na ito na 'yan po, magche-check lang sila kung anong ginamit nila. But during the discussion, napag-usapan natin na major revision, hihingian natin ng certification na for 2026. It's either occupancy permit, building permit, o MGB certification para maka-3. Okay? So, take note, para ngayon pa lang masabi nyo na yan na may hahanapin in the near future. So, they have to prepare. Okay. So, 1.6. Okay. Anong pinagkaiba niya sa 1.6? Okay. So, si 1.6, kaya pa sa oras. Okay. 1.6. Okay. Filled up position. Okay. Ang chine-check naman dito ay si LDMO staffing. Okay. So, dapat meron tayong research planning, admin, training, operations, and warning. Okay. Sir Louie, may nakita po ako sa LGU ang nakalagay, Dream Research and Administration. Okay. Or Planning and Administration. They have to correct that. Okay? So, dapat sa orientation natin, sasabihin natin na ang mga titles ay dapat eksakto sa JMC 2014-1. We have to be strict. Kasi ang nangyayari niyan, for example, porket si planning ay laging nasa opisina, siya na din ang admin. So, nakalagay Dream Planning and Administration, Training and Research. So, nagkabaliktad-baliktad nila. So everybody, we have to be strict with this one. It should be Dream Research and Planning, Dream Administration and Training, Dream Operations and Warning. Okay? Means of verification. Okay, meron tayong appointment papers, CSC attestation, LBP. Okay, so yan po, kailangan nyo na, kumbaga, ano lang siya, kumbaga, ma-verify nyo lang na tama. Okay, kasi si appointment papers, makikita mo doon, ang one thing na very important is si LBP. Okay? Anong P sa LBP? Local Budget Form. Ay, hindi po. Local Budget Preparation. Okay. So, kailangan nyo po na, ito kasi si Local Budget Preparation, nandun lahat. Makikita mo na mas madali siyang i-check. Makikita mo lahat ng plantilla items na naka-assign sa LRIMO. So, kumbaga, it is maganda sa orientation ninyo na ipalagay nyo siya, si LBP, kasi it is malaking tulong para sa atin sa pag-check. Okay? Ma'am Genevieve po, attendance sheet for saan po, ma'am? Okay. So, makikita nyo na mayroong blue. Okay, it is the Office Order Designation Order IPCR. We have agreed na sa 2026 na lang. Okay. Okay. So note, laging tinatanong, Sir Louie, hindi naman kasalanan ng LGU. Nag-resign yung LDRIMO. Paano yan? Ay LDRIM officer namin dun sa tatlo. Hindi na sila kompleto. Anong mangyayari? Ang mangyayari niyan is all you need to do is look for a document na sinasabi na si vacancy nila ay nangyari during the year of assessment. Okay? Dahil si HR yan, pwede sila maghingi ng certification sa HR kasi hindi naman kasalanan ng LG yung nag-resign or kung may nangyari, lumipat. Um, ano siya, you need to have these two. Okay. So, efforts to hire. Okay. So, for example, na vacant, tapos ang tagal maano, mapunuan. Kailangan nyo lang itong efforts to hire. Okay. Na documentation. Kasi hindi naman kasalanan ng LGU na walang nagko-qualify. Daming applicants, alangan naman punuan lang just for the sake of gawad kalasag kahit hindi, ah,
kahit hindi siya qualified. So all you need to do is have this efforts to hire documentation or si posting, manghingi lang sila sa HR. You have to orient them na ganito, ganyan. And dapat si vacancy happen during the year of assessment kasi baka napakatagal naman, baka 3 years naman na hindi na natin ano yan. Okay. Ngayon, um, eto na po, yung tanong ni ma'am, sabi ni ma'am, walang dream functions, naka-detail sa ibang office. Eto po. Okay. Magdi-difference lang siya, ma'am Mai, sa ratings. Kasi sa JMC kasi, Ma'am Mai, sinasabi naman talaga doon that you can augment your opisina, your office for designation or ano. But sa atin po kasi ini-encourage natin that um, nag-report yan. Kasi ang sinasabi mo, Ma'am Mai, na detail sa ibang opisina. So anong meaning yan, Ma'am Mai? Meaning, linagyan ng iba yung dream o na tao. So meaning, bababa siya ng score. Dahil pag nandun mismo yung mandatory, yung permanent head, permanent na tatlong staff, reporting and functioning to the local dream office. Meaning, two sila dyan. Okay. Pag nandyan na yung mga designation na ang nakalagay lang, mamay, mag-1 na sila kasi 'di ba sabi mo naka-detail sa ibang office yung plantilla, pero yung MOB meaning, so kailangan talaga i-check, mamay, kung nandun sila lalo na sa organizational. So very important si validation kasi bababa sila dito. Okay. Sir Louie, paano magkaka-score ng 3 dito? Pag na-elevate tayo ng LDRIM o organization. So, na department, okay, na-elevate na siya. Makikita mo ito, yung paano ma-elevate dito sa JMC 2014, lalo na yung mga items. Okay. So, Sir Louie, medyo nadagdagan yung ano natin, nadagdagan yung tatlo. Anong score niya na? 3. Okay. So, pwede ka mag-3 dito pag nadagdagan na siya. Okay. Sir Louie, paano kung LDRIM assistant lang? Okay lang, LDRIM assistant, kasi makikita mo doon na pwedeng maglagay ng LDRIM assistant. All you need to do is check the GMC 2014-1. Okay? Hindi naman sinasabi na dapat lahat LDRIM. Kasi, sabi mo, Sir Louie, LDRIM 3, LDRIM O. Wala naman nakasabing LDRIM A. Pwede po LDRIM A. You can count that one as 2. Or kung magsobra man sila, pwede silang mag-3. Okay? Ngayon, MOB, they have to check this one, kung ano man dito, ordinance number, kung ano ginamit, LDRIMO staffing, and so on and so forth. They have also to indicate if OIC or designated. Tapos, kung bakit na OIC siya, baka may vacancy during that year. So, pwede po yun. Okay. Yan. Okay. Bibilisan ko lang po kasi medyo 10:15 na po. 1.7. Okay. Si 1.7 po, ang mini-measure na po natin dito ay si local dream officer po. Okay po? So, inaano lang po. Teka lang po, maglo-lowbat yung laptop ko. 1 minute. 1 minute. Isasaksak ko lang. Hello, okay po. So si 1.7 po, ang pinagkaiba nito is si local dream officer mismo yung i-measure natin dito. Okay? So, anong basis natin dito? You have to revisit GMC 2014-1. Okay? Dahil nandun lahat ng kinakailangan na standards. Okay.
Ngayon, meron tayong future implementation dito. Sa 2026 po, we have to orient that dapat meron silang the following OCD na trainings. Basic Trim, Basic ICS, yung mga OCD provided. Okay? But for si ano talaga, kailangan natin na dapat ngayon meron siyang EOC. Yan ang napag-usapan, ha? Dapat yan ang in-record ko lang yung pinag-usapan natin, ha? Yung last time. Okay? So yan ang sinabi ninyo last time. So kung no objections, wala nang objections nandiyan yan. Okay, so you have to have this one. Okay. Sa future po, sa 2026, yung any dream-related trainings from different agencies. So, kailangan yan ma-document lang. Okay po? Okay, so wala namang katanungan. Lipat ako dito. Okay, so dito na tayo. Very important, means of verification, si appointment paper. Okay? Uh, Dapat nandun din si statement of duties natin, si SC attestation, and then kung OIC siya, si PDS po ay dapat notarized po. Otherwise, they can just put anything on their PDS. They have to have it notarized. Okay. Certificate of completion of trainings. Okay. Okay. So, ito, sinasabi dito, si appointment, kasi ito, naging issue to. Si appointment niya kasi hindi pa na-attest ng CSC. Pwede siyang makonsider. Okay. Pero dapat meron siyang proper SG and si LGU niya ay na-transmit na yung copy sa CSC field office. Okay. Kasi minsan di nahanap. Okay. Wala ito. So, ito, may consideration naman siya. Okay. So, pag na-vacate during assessment year, okay, meron ka dapat na yung itong tatlo, it is the vacated position. Si vacated position, meron pa rin tama yung SG. And then there is efforts to hire. Okay? Okay. So, Sir Louis, how do we score this one? Okay. 2 muna tayo. 'Di ba sinasabi ko sa inyo, ang 2, ayan po ang compliance sa batas. Nagkaroon lang tayo ng 3 because we put premium if they exceeded sa hinihingi sa kanila. Kasi sayang naman, nag-effort sila. Okay. Ang keyword po natin dito, naiiba po itong indicator, itong 1.7. As you can see, makikita mo, may nakalagay meets all. Okay. So all na word, meets all the required qualification. Okay, so ano meaning? Lahat pong nakalista yan, unlike po sa iba na walang nakalagay all, na pag na-justify mo na yun, pwede na yun. Ito all. So meaning, dapat ikaw ay permanent LDRIM officer occupying the plantilla position na may tamang SG. Okay? At pag binasa mo yung JMC 2014, pag sinabi doon na dapat bachelor's degree ka, dapat bachelor's degree ka. Dapat educational attainment mo ay sakto sa GMC. Pag sinabing masteral ko sa posisyon mo, halimbawa LDRIM 5, LDRIM O5, masteral, o dapat ganun din. Okay. And then, necessary dream-related CCA trainings, yung mga nakalista doon. Okay, meron ka pong 5 trainings doon. Okay. Paano tayo magti-3 dito? Pag nag-exceed ka, for example, sinasabi dito na meron kang educational attainment lampas, nakalagay doon sa GMC, ang hiningi lang sa iyo ay bachelor's degree. You have exceeded that, meron kang master's, meron kang PhD, okay po yun. Makaka-3 ka dito. At si training mo ay nagsobra sa 5, meron kang 6 or more trainings dun sa listahan, you can have a score of 3 for this one. Ngayon, pag meet the minimum required qualifications ka lang, like for example, hawak mo naman yung plantilla position at meron kang completion of at least 3 necessary dream-related trainings, makaka-1 ka. Pero pag wala talaga, will have a score of 0. Okay. Okay, so this one, all they need to do is fill up this one. Okay, so we orient the LGU to fill up the last column dahil ito po kasing last column na ito, malaking tulong sa atin na pag chine-check nila ito kung alin ang meron sila.
Okay? Dahil si transmittal very important ito kasi baka sabihin nila meron kami ganito, ganyan. But 'pag tinignan mo yung trinsmit nilang toolkit, eto lang yung sinasabi nilang meron sila. Okay, 'yan. Okay, so move muna ako sa 1.8. Okay, 1.8 kasi baka meron pa kayong tanong. 1.8 ang hinihingi naman lang na sa 1.8 ay magkaroon tayo ng established provincial city municipal or dream operation center. Okay, very important everyone. Huwag natin po ito kalimutan na nakalagay 24/7 LDREAM Operation Center. However, for example, dito sa mga municipal level, mamaya papakita ko, they need to sa classes, iba din. Okay? Ano ko lang ito ang kailangan po natin dito sa pag-check, you need to revisit the 2018 memorandum, the number 131, series of 2018. Nandun po yun. Pero pag binasa mo po yun, most of the physical requirements ay eto po. Nagkaka-difference lang sila dun sa HAT. Dahil si HAT po kasi ay fully equipped and operational and short startup period. So meaning, pag-activate nila, nandun na po yung gamit. No need na mag-set up. Okay, mabilisan po, nandyan na. Si Warm kasi, meron naman tayong magse-set up ng konti, pero nandun na po yung office space tapos yung equipment. Okay, si Cold kasi talaga, pag binisita mo, wala siyang, designated area lang, lalagyan pa ng gamit, okey. Kumbaga 'pag nakita mo bakanteng-bakante yung cold, okey. Hindi po yung anong laging, "Sir Louie, wala pong aircon yung EOC namin kaya hot po yung EOC namin." Hindi po, okey. So, another thing na hahanapin natin si alternate emergency operation center, okey. So, makikita natin yan dito sa, hindi ko na etong selection ng alternate EOC mababasa na lang natin yan diyan sa, guidance notes. Okay, yan. Eto lang, i-highlight ko lang po, sa means of verification, yung ano po, yung sa 2026, yung SOP or OPSEN manuals by sangguniang or council level na. So, kailangan na approve. So, we need to orient them that in 2026, hihingian na tayo ng sanggunian or council level na approve adopted SOP or OPSEN manual. Okay? Medyo mahaba-haba kasi po ito eh. Pasensya na po kayo. So ito po yung sinasabi ko kanina na sa 2, dapat may nakalagay 24/7. Pag tinignan niyo yung documentation nila, yung establishment like yung resolution or executive order, walang nakalagay na 24/7. Hindi po natin 'yan ma-recognize. Okay. But eto, 'pag 4 to 6 class municipalities, hindi na kailangan nilang na everyday may 24/7 diyan. Kailangan lang nila na 'pag nag-activate ng or may karoon ng emergencies, meron silang functional operation center. Okay. So remember, 4 to 6 class municipalities, kailangan lang nila during emergencies or activation magkaroon ng EOC. They don't need to have actually the 24/7. Ito wala dapat itong 24/7 na all throughout the year meron silang 24/7. Okay? Ngayon, ang ano natin, ang pinagkaiba nito is magkakaroon sila ng higher ng score if na-insure si OPSEN and meron silang alternate EOC. Okay. So Sir Louie, saan po ba puwedeng malaman yang alternate EOC? Dun mismo sa document na nagsasabi that they have a establishing the 24/7 operation center. Yung iba linalagay na nila dun yung, operation center nilang na-establish and it is operating 24/7 and may alternate EOC sila. Okay. So ano pa, sa PSCP dahil pero dapat si PSCP nila ay, approved sangguniang level. Otherwise, hindi naman talaga siya implemented. Sa PSCP kasi, very important that they have an alternate EOC. So si PSCP makikita mo yan diyan. Okay. Ngayon, 'pag wala po na with established option lang siya and updated inventory equipment, magkakaroon lang siya ng 1. 'Pag no MOBs talaga, magkakaroon po siya ng score na 0. Okay. So ito po, remarks for MOBs, makikita mo yung mga
kailangan nilang i-check. So they need to check kung hot, warm, or cold, ano ang nandiyan sa kanila, ops and duty logbook, SOP, ops and manuals, the org structure. You need to validate also this one. Okay. So very important ang field visit for this one eh. Lalo na sa OPSEN. Kasi mahirap yung photo documentation ng kasi baka pagdating mo, hindi naman pala nakalagay doon. Okay? Okay. Yes, mamay, correct. Correct po sa sinasabi ninyo. Kaya we really need to scrutinize the SOPG kasi we need to guide them dahil lalo na pag yung approved na mahirap baguhin. So kailangan talaga natin sa orientation that maibigyan din natin sila ng regional SOPG natin at maipattern nila sa atin. Thank you very much, Ma'am Mai. Okay, 1.9. Okay. Anong hinihingi sa 1.9? Magkaroon lang tayo ng Local Emergency Response Team or ERTs. Okay? ERTs. Okay. Dahil dapat ang hinihingi natin dito ay ma-prove nila that they are taking necessary steps to maintain, provide, arrange provisions ng suitably trained, competent personnel. Okay, meron silang ERTs na trained sa DRM and Civil Defense. Okay, and then they are trained in ICS. Okay, and then they have rescue na SRR sa top 2 hazards. Okay. So ito po, means of verification. Okay. Very important kasi si CP Form 1 kasi nandiyan na si hazard analysis natin. Ano pa? Training needs assessment, updated roster, org structure, table of equipment, list of personnel, mga certificates. Kasi makikita mo yan dito. Okay. So, makikita mo dito na kailangan mo lang sa 2 ay may magkaroon ka ng availability ng response equipment ng top 2 hazards. Okay. And then meron kang ERTs. Okay. Don't be confused na in-erase yung LDREAM OC personnel. Kasi ang nangyayari kasi LDREAM OC personnel na lang yung naka-count. Okay. As long as they are in the ERTs na. Okay. Halimbawa, may designation nila, they are also ERTs. Eh, i-count mo na yon. Nagkakalituan kasi dito. So, pero pag ang LDREAM OC nila, LDREAM OC ay part nung ERT. Halimbawa, team leader doon, i-count pa rin ninyo. Okay. Hindi naman siya talaga disqualify natin. Tinanggal lang natin yung confusion. Okay. So, naghahanap nito, naka-red. Inano lang natin, kinount lang natin siya as buong ERTs. Okay. So, paano naman Sir Louie magkaka-score tayo ng 2 dito? Okay. If you have provided insurance sa ERTs natin, okay, dapat meron tayo niyan. And eto pa, for future po sa 2026, kailangan nyo nang ma-orient sila that dapat at least 50% ng ERTs ninyo ay trained sa SRR and BICS, okay, Basic ICS. Okay? Pag wala pong established na ERT, 1 po tayo niyan. Okay?